Eto, pakinggan po natin kasi sabi dito, Saldico nasa 120 raw ang pinapasweldo niyang bodyguard noon. So eto, pakinggan po natin. Exaggerated daw ang statement ng nagpakilalang 18 ex-Marines at bagmen umano ni resigned Congressman Zaldico. Kinumpirma rin ng nagpakilala niyang dating political consultant ang dapat sana'y paglitaw ng second batch ng grupo. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Pakinggan nyo ha. Kuha ang larawang ito sa isang restaurant sa Asiana, Parañaque noong Marso 6. Meeting ito ni Mr. M na nagpakilalang dating political consultant ni resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico kasama ang siyam na dating mga security consultant ni Ko. Nakiusap si Mr. M na baguhin ang boses para hindi makilala ng mga dating kasama dahil madalas siyang makausap noong aktibo pa ang kongresista sa Kamara. Nangyari anya. Biruin nyo mga kababayan na kung yung second batch sana nalalabas nakasamahan ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines ay inaalok ng napakalaking halaga, siguro mga kababayan ganun din kalaki yung halaga na natanggap ng mga nagpakilalang dating miyembro ng Marines etong 18. Diba? Ngayon siguro baka hindi na nagkakasundo allegedly sa bayaran kaya umaatras na po yung iba sa mga salaysay po nila. Eto na nga lang mga kababayan yung logic dyan. Kung sila hindi naniniwala sa salaysay nila at ayaw nilang permahan, paano tayo maniniwala? Di po ba? Kung sila mga kababayan ayaw nilang paniwalaan yung mga sinumpaan nilang salaysay sa NBI, ayaw nilang pumirma etong 12, ibig sabihin yan, paano tayo maniniwala sa mga salaysay nila? Sila mismo ayaw nilang maniwala sa mga ikinikwento nilang kayabangan, kasinungalingan. Diba? Para lamang maiupo sa pwesto. Etong si Sara Duterte mga kababayan, gagawan nyo na ng kwento ang gobyerno at palalabasin nyo pa na ang presidente ang mastermind. Ang kakapal na mukha nyo. Diba hindi na kayo nahiya doon sa mga tao na bumoto kay PBBM? Anyway, tuloy pa natin. Ang meeting ilang araw matapos lumantad ang 18 nagpakilalang dating Marines at umanong bagman ni Ko. They reached out to some of our team members looking for jobs. And dahil nga kasamahan namin dati, sabi ko, sige kun tulungan ko sila magkaroon ng trabaho. Pero hindi anya nila kinagat ang alok na 200,000 pesos na advance payment para sa trabaho bilang VIP protection security. Dito anya binanggit ng siyam na dating security personnel na doon na lang sila sa kumupkop sa 18 dahil sa alok na hindi bababa sa 1 milyong piso. Sabi ni Diba? Kapag milyunan ang pinag-uusapan, syempre, kung ikaw nga naman ay matalino sa pera, anong pipiliin mo? Yung 200,000 na maghahati-hati pa kayo? O yung alok na milyunan mga kababayan na baka na malaki ang posibilidad na tigiging 1 milyon kayo? Biruin nyo, bigyan lang yung mga yan ng tigiging 1 milyon, gagawa na ng istorya yan para siraan ng administrasyon. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Mr. M na hindi niya idinidepensa si Zaldico pero exaggerated ang testimonya ng 18 Marines. May exaggeration kasi, like I said, yung 18, isa doon was not even security, was a driver of somebody else, not of Kong Saldi. And then the others were also assigned to other people who were not doing work for former Congressman Saldi, but doing work for somebody else. Kasama ang unang 18 at ang siyam niyang nakausap noong Marso, aabotan niya sa humigit kumulang 120 ang bilang ng security personnel na pinapasahod noon ni Ko. Pero may kanya-kanyang trabaho at naka-assign sa iba't ibang opisina at negosyo ng dating kongresista, maging sa kanyang mga miyembro ng pamilya at mga opisyal ng kanyang mga kumpanya. Kaya tamaan niya ang obserbasyon ni Senator Ping Lacson na hindi kakayanin ng ilang linggo lang kung bilyong-bilyong halaga ng pera ang i-deliver nila. And sa diba? 120, hindi man everybody is active in every role kasi naka-compartmentalize sila for different roles . Aminado si Mr. M na napilitan siyang magsalita kaugnay ng meeting niya sa siyam matapos niyang makita ang isang post ni retired General Romeo Poquis na hindi tuloy ngayong Lunes ang kanilang aktibidad na inaasahan sanang paglalabas ng second batch ng mga dating security personnel ni Ko para pagtibayin ang mga naunang pahayag ng 18 ex-Marines. Diba? Pangamba niya kasi baka balik ta rin na siya ang nag-alok sa siyam na huwag magsalita. Ngayon mga kababayan, nung nagsalita si Mr. M, di ba hindi nila nailabas yung second batch ng mga dating miyembro ng Marines mga kababayan or yung kasamahan ng 18 na nagpakilalang dating miyembro ng Marines? Nung lumabas etong si Mr. M, etong nandito sa Bilyonaryo News Channel, hindi po itinuloy ng kampo ni Sara Duterte yung pagpapalabas mga kababayan do sa second batch. Kasi nga booking
bistado yung gagawin na naman nilang pag-iimbento ng kwento para ilihis ang usapin mga kababayan ng issue ng impeachment at bilyones na laman ng bank account ni Sara Duterte. Di nyo ba napapansin? Dapat ang gagawin ng kampo ni Sara Duterte, ilalabas dapat nila mga kababayan yung second batch ng kasamahan ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. At gagawin nila mga kababayan yan kapag kasaktong pinag-uusapan yung laman na bilyones ng bank account ni Sara Duterte at yung mga naibulgar dun po sa impeachment proceedings. Kaso nga lang ang problema, nabuking sila. Kaya hindi na po nila nailabas yung second batch. Kasi nga, kung ikaw ba naman, babayaran ng milyones, abay talagang gagawa ka ng kwento para siraan lang yung mga taong alam mong hindi papalag sa'yo. Yun yung ginagawa nila mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Pakiusap niya sa mga dating katrabaho. They just stick to the truth. Saka ito na nga lang mga kababayan, ito na nga lang. Yung kanina, kung mapapansin nyo, ito list lang tayo ng kaunti Pumunta kasi dito sa bahay ko yung pinsan ko. Sabi niya, nagkikwento siya. Sabi niya mga kababayan ganito. Alam mo, nagtataka ako doon kay Jason sa. Talagang halatang halata na literal na bayaran to ng mga Duterte o kaya ng mga kaalyado ni Duterte. Sabi ko, bakit naman insan? Sabi niya, tingnan mo yung abogado. Sino ba yung abogado na nag-areglo ng kaso ni Jason sa? Di ba abogado yun ni Kibuloy? Abogado yun ni Duterte? O malapit sa mga Duterte yung abogado na yon? Sabi ko, oo nga no. Kung titingnan nga natin mga kababayan, doon pa lang obvious na kung sino talaga nagpapagalaw kay Jason Sa. Tsaka mga kababayan, umamin naman din talaga etong si Jason Sa, kung matatanda nyo. Ito, list ko lang ng kaunti Kung matatanda ninyo, di ba tinanong siya sa Congress about doon sa sinisweldo niya? Di ba sinabi niya parang 1 million ata a month mga kababayan bilang consultant ng SMNI. So ibig sabihin mga kababayan, talagang yung mga galawan nila, makikita nyo na talagang kaya hindi takot na takot bumanat sa pamahalaan yan kasi nga meron silang backer sa likod. At yung mga backer na yon na nasa sa likod po nila, yun po yung mga gumagasto siguro dun po sa mga abogado nito pong mga fake news peddler na ito para aregluhin yung mga kaso mga kababayan. So ngayon, balik tayo dito. Kung titingnan nyo, ganun din siguro yung pangako dyan sa mga sa mga dating miyembro ng Marines na nagpakilalang yan. Na kapag ka sinabi nila, yung mga inventong kwento nila, sagot na siguro mga kababayan nung nasa sa likod nila, yung abogado, at syempre malaki pa ang bayad. Milyunan pa ang usapan, kaya siguro nag-iimbento ng kwento yung mga yan. Pero kung titingnan po talaga natin aminado mismo mga kababayan, etong si Mr. M, na talagang malaki ang alok doon po sa mga nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Dahil nga, yung second batch, inalok ng milyon mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Truth. Aminin na nila kung sino nagbibigay ng pera sa kanila at magkano. Tama. Kasi di naman sila out of the goodness of their heart nagsasalita. Aminin na nila that they're being offered money to talk, to sign and sing and dance to whatever tune the founder is paying them. Umaasa si Mr. M na mananaig din ang katotohanan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Ayan. Maliwanag mga kababayan ayon po sa Corrupt Republic, talagang yung 12 daw, ayaw pumirma do sa affidavit mga kababayan nila sa NBI at 6 lang yung pumirma. Ibig sabihin yung 12, kaya ayaw pirmahan yung kanilang sinumpaan, yung kanilang salaysay, kasi nga mga kababayan, natatakot na mabisto sa kanilang kasinungalingan. At yun ay isang indikasyon ng pag-atras po nila. At ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, kaya hindi po nailabas ng kampo ni Mike Defensor yung second batch na dapat ay maninira sa gobyerno at sa iba't ibang mga politiko at ididikit sa mali-maletang pera dahil nga ibinulgar po ni Mr. M mga kababayan yung dapat na paglabas na yun. Kaya hindi po nila itinuloy kasi nga baka mabisto yung kanilang ginagawa na pagtatanim maleta issue. Sa utak na mga kababayan Pilipino po natin para siraan ang ating pamahalaan. Pero alam niyo mga kababayan kung ano yung masakit na katotohanan dito? Habang gumagawa sila ng mga fake news, habang nag-iimbento sila ng mga nagtatanim sila ng mga tao para manira sa gobyerno, alam niyo yung pinakamasakit dito,
hindi sila pinapansin na mga kababayang Pilipino po natin. Pinagtatawanan sila kasi obvious naman na talagang tanim lang yung mga pinaggagawa nila na paninira laban po sa ating pamahalaan. Ano po? So ngayon, kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.